15 taon na simula nang namayapa ang ama ni Kara dahil sa isang aksidente. Pero patuloy pa rin siyang binabagabag ng nakaraan dahil isa siya sa rason kung bakit nawalan ng asawa ang kanyang ina. Kung hindi dahil sa kaartihan mo, baka buhay pa ngayon ang ama mo. Paulit-ulit na naririnig ni Kara sa kanyang ina. Masasabing naghihirap na silang mag-ina simula nang mawala ang kanyang ama dahil sa ilang taong nakalipas ay unti-unti nang naibenta ng ginang ang lahat ng kanilang ari-arian. Magtrabaho ka na kaya, Kara? Hindi yung nakapagtapos ka na nga ng pag-aaral mo pero nakatunganga ka pa rin dyan. Anong tingin mo sa akin? Ako ang bubuhay sa'yo? Alam mo bang hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin ako sa pagkamatay ng papa mo dahil sa'yo? Galit pa ring wika ng kanyang ina. Hindi makasagot si Kara dahil alam niyang may punto ang ginang. At hindi niya ito masisisi kaya tahimik na lamang siyang umalis sa harapan nito. Tourism ang natapos ni Kara sa kolehiyo pero natatakot siyang mag-apply ng trabaho. Lalo pa at patuloy pa rin siyang sinisisi ng anak ng kaibigan ng kanyang ama. Napatulala si Kara sa loob ng kanyang kwarto nang maalala ang nakaraan. Hindi lang kasi ang kanyang ama ang nawala, kundi pati na rin ang matalik na kaibigan nito. Elementarya pa lamang si Kara sa panahon na yon. At nais niya lamang maglambing sa kanyang ama kahit pa may inaasikaso itong negosyo kasama ang matalik na kaibigan. Ngunit mapilit si Kara, kaya pinuntahan siya ng mga ito sa kanyang paaralan. Sa di sinasadyang pangyayari ay nawalan ng preno ang kanilang sinasakyan at bumangga ito sa poste. Kitang-kita niya ang buong pangyayari at wala siyang magawa sa oras na yon kundi ang matulala. Dead on arrival ang dalawang lalaki. At si Kara ang tinurong dahilan kung bakit namatay ang mga ito. Walang tumatanggap na kumpanya kay Kara dahil sa isang nagngangalang Noah. Maimpluwensya ang binata at napag-alaman ni Kara na ito ang anak ng kaibigan ng kanyang ama. Diyos ko, anong klaseng buhay itong binigay ninyo sa akin? Galit sa akin ang aking ina dahil sa pagkawala ng aking ama. Galit rin sa akin si Noah dahil nadamay ang kanyang ama. Sa mga oras na yon ay sunod-sunod na tumulo ang luha ni Kara at pinikit ang dalawang mata. Kailangan ko ng trabaho, Lord. Pero saan naman ako maghahanap? Masyado na ako natengas sa bahay na to. Wika pang muli ni Kara. Makalipas ang ilang oras ay kumalma na siya at hindi na rin niya naririnig ang boses ng kanyang ina. Napailing si Kara dahil alam niyang may pinuntahan na naman ang ginang. Kaya tumayo na siya sa kanyang maliit na kama at nagbihis. Malungkot na napangiti ang dalaga pero pilit niyang nilakasan ang kanyang sarili. Kung hindi ako pinapalad sa malalaking kumpanya, edi dito ako sa maliliit na kumpanya. Kahit anong trabaho basta marangal ay papasukin ko. Para naman hindi na ako mapagdiskitahan ni Mama. Suot ang isang simpleng damit ay umalis si Kara sa kanilang bahay at dumiretso sa syudad. Una niyang pinasok ang isang maliit na mall pero walang bakanteng posisyon. Sunod niyang pinuntahan ay isang maliit ngunit sikat na restaurant. Masaya siyang malaman na kailangan nila ng maraming tauhan. Ngunit nang maipasa ni Kara ang kanyang resume ay natigilan ang lalaking manager. Kara Devin Mendez, is this your full name? Tanong ng manager. Yes sir. Interview ko na po ba? Nagtataka namang sagot ng dalaga. Huminga ng malalim ang lalaki at sumenyas na maghintay muna. Kinuha ng lalaki ang cellphone nito at biglang may tinawagan. Doon na kinabahan si Kara dahil alam niyang hindi na naman siya matatanggap at alam niyang si Noah ang tinawagan nito. Hindi niya pa nakikita sa personal ang lalaki pero alam niyang maimpluwensyang tao ito. Dahan-dahang tumayo si Kara at akmang lalabas na sana ng opisina nang bigla siyang tinawag ng manager. Saan ka pupunta, miss? Po? Aalis na po ako dahil alam kong hindi ako matatanggap dito. What? Sinong may sabi sa'yo? Kausap ko ngayon ang boss ko at ang sabi nga ay maghintay ka raw muna saglit for your interview. Nagulat si Kara at tumayo ng matuwid. Nais niyang matuwa sa oras na yon pero kinalma niya ang kanyang sarili. Sige po sir, maghihintay ho ako. Lumabas muna ang manager at naiwan si Kara sa loob. Tuwang-tuwa ang kanyang kalooban dahil sa wakas ay tila umaayon na ang tadhana sa kanya. Lumipas ang 3 oras ay wala pa rin ang may-ari ng restaurant at hindi pa rin bumalik ang manager. Akmang tatayo na sana siya nang biglang bumukas ang pinto at inuluwa doon ang manager. Sorry miss pero matatagalan pa si sir. Makakapaghintay ka ba ng ilang oras? Po, pero wala pa ho akong kain eh. Maghintay ka na lang ng ilang sandali at nandito na yun si bossing.
Galing pa kasi siya sa kanyang opisina pero wala na siyang ibang gagawin ngayon. Didiretso na siya dito para sa interview mo. Bumalik na lang ho kaya ako. Masyado nang mahaba ang oras na... Hindi na natuloy ang sasabihin ni Kara nang biglang may tumikhim sa kanilang likuran. Sir Noah, sorry po kung nakaharang ako. Si Kara po pala. Siya na lang ang last applicant today. Nagising ang buong diwa ni Kara nang marinig ang pangalang Noah. Malakas ang kanyang kutob na posibleng ito ang lalaking rason kung bakit walang tumatanggap sa kanya. Kaagad siyang tumayo ng matuwid nang pumasok ito sa loob ng opisina. Ngunit agad ring napayuko si Kara nang magtagpo ang kanilang mata at titig na titig ito sa kanya. Dali-dali namang lumabas ang manager kaya naiwan silang dalawa. So, wala ka na bang ibang mapag-applyan at narito ka na sa teritoryo ko? Napapigil hininga si Kara at dahan-dahang inangat ang muka. Doon ay kitang-kita ng dalaga ang nag-aapoy na mata ni Noah. Napatunayan niyang ito nga ang lalaking may lihim na galit sa kanya. Surprised? Oo nga pala, ngayon mo lang ako nakita muli ng harapan. Kumusta ka na? Mukhang okay ka. Sa bagay, bata ka pa nang mamatay ang ating mga ama. Sir Noah, sorry po pero... Never mind, nandito ako para sabihin sa'yong tanggap ka na. Lalo pang nagulat si Kara at halos natulala sa harapan ng gwapong lalaki. Sir? Seryoso ho kayo? Sir, kahit anong trabaho ho, serbidora at tagahugas ay okay lang po sa akin. Mabuti naman kung ganon, pero hindi ka dito sa restaurant ko magtatrabaho. Marami na akong tauhan dito, kaya isasama kita sa bahay ko ngayon din mismo. Po? Pero, ang sabi ng manager kanina ay kailangan nila ng maraming tauhan dito. Hindi na ngayon, kung kailangan mo ng trabaho ay sumama ka sa akin. Pagsilbihan mo ako bilang kabayaran ng nagawa mong kasalanan. Oo, at bata ka pa nun, pero wala akong pakialam. Kung hindi ka lang sana nagpasundo sa papa mo, edi sana parehas tayong may ama ngayon. Hindi nakasagot si Kara at unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Buong akala niya ay gaganda na ang buhay niya. Pero nagkakamali siya dahil alam niyang pahihirapan na naman siya ng binata. Papayag ho ako, Sir Noah, pero sa isang kondisyon. Kondisyon? Seryoso ka ba? Natawa ang binata pero tumahimik rin kaagad. Magpapaalipin ho ako sa inyo. Pero kailangan niyo pa rin akong sahuran. Kahit hindi kalakihang sahod ay okay lang. Ang importante ay may pera ako. Oh, yan lang ba? Okay, deal. Nakalimutan ko na naghihirap na pala kayo. Sa bagay, yung mama mo lulong sa sugal. Sa katunayan nga ay nakasangla na sa bangko yung lumang bahay ninyo. I felt bad, pero siguro kabayaran na yan sa kaartehan mo noon. Parang tinusok ang puso ni Kara sa narinig. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o piliing maging bato na lamang para wala na siyang maramdaman. But anyway, buhay yan ng mama mo. Ang importante ay naligaw ka na rito sa poder ko at magagawa ko na mga bagay na nais kong gawin sa'yo. Huwag kang mag-alala at hindi naman kita pahihirapan masyado. Dahan-dahang tumango si Kara. Alam niyang wala siyang mapagpipilian pa dahil lalo siyang mahihirapan kapag kasakasama ang sariling ina. Deal! I can be your slave, Noah. Basta sahuran mo ko. Iyon lang ang importante sa akin. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Noah. Kumuha ito ng pera sa pitaka at basta na lamang binalibag sa harapan ni Kara. My manager will give you my exact address. Sumakay ka na lang ng taxi at mauna na ako pauwi. Huwag kang mag-expect na isasabay kita sa sasakyan ko at baka mahawaan pa ako sa kamalasan mo. Kaagad lumabas si Noah at agad namang pinulot ni Kara ang pera habang bumubuhos sa mga luha. Hindi niya maintindihan pero sobra siyang nasasaktan sa mga lumalabas na salita galing sa bibig mismo ng binata. Nang mahimasmasan ay hinanap na ni Kara ang manager at agad hiningi ang address ni Noah. Bago siya dumiretso sa bahay ng binata ay umuwi na muna siya sa kanilang bahay at kumuha ng kaunting gamit. Sa mga oras na yon ay wala pa rin ang kanyang ina, kaya nag-iwan na lamang siya ng sulat para dito. Sakay ng taxi ay nagpahatid si Kara papunta sa subdivision kung saan naroon ang bahay ni Noah. Pagkarating niya ay nag-doorbell ito at kusa namang bumukas ang gate. Kinabahan man pero pilit niyang tinataga ng sarili para makapasok sa mansyon. Walang katulong na sumalubong kay Kara, kaya kusa na lamang siyang pumasok sa loob. Sa di kalayuan ay nakita ni Kara si Noah na may kausap na babae. Biglang nag-init ang dalawang sulok ng mga mata ni Kara at para bang nais niya magalit.
Pero agad napigilan ng dalagang sarili dahil alam niyang wala siya sa posisyon para magalit sa binata. Sir, nandito na po ako. Simpleng wika niya. Lumingon lamang si Noah at binalik muli sa kausap na babae ang paningin. Sa loob-loob ni Kara ay napahiya siya kaya kusa na lamang siyang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi pa man siya tuluyang nakakaakyat ay tinawag na siya ni Noah. Saan ka pupunta? Wala dyan ang kwarto mo. Nasa likod bahay ang maid's quarter. Doon ka pumunta. Sorry po. Hindi kasi kayo nagsalita ng kinausap kita kanina. Inis na sagot ng dalaga na ikinamangha naman ni Noah. At sinasagot-sagot mo na ako ngayon? Baka nakakalimutan mo. Hindi po, Sir Noah. Hindi ko po nakalimutan. Pasensya na po. Ani Kara saka bumaba na ng hagdan. Dumiretso sa likod bahay ang dalaga at hindi na hinintay na magsalita muli ang binata. Sa inis na nararamdaman ni Kara ay nasipa niya nang wala sa oras ang bato sa dinaraanan. Ang lalaking yon? Malay ko ba na may maid's quarter palang bahay na to? Tinignan lamang niya ako kanina. Lord, please, give me some patience. Ang hindi alam ni Kara sa di kalayuan ay nakatingin pala sa kanya si Noah. Huminga ng malalim ang binata at muling humarap sa babaeng kausap. Umalis ka na. Tapos na ang trabaho mo dito. Pero babe, pwede namang samahan na lamang kita dito. Hello, kayong dalawa na lamang dito ng babaeng yon. Bigla namang nainis si Noah sa narinig pero kinalma niya ang sarili. Walang alam ang babae sa kanyang plano at sinabi na lamang niya dito na kaibigan niya si Kara. Leave now at huwag ka nang bumalik dito. Fine, hahanapin mo rin ako soon. Padabog na wika ng babae saka lumabas ng mansyon. Simula nang mawala ang kanyang ama ay mag-isa na lamang siya sa bahay nila kasama ang kanilang katulong. Hindi niya na rin alam kung nasaan ang kanyang ina dahil umalis rin ito matapos mailibing ang Don. Nagpasalamat na lamang si Noah sa yamang naiwan ng kanyang ama. Maya-maya ay bumalik sa isipan ni Noah ang nakaraan noong nabubuhay pa ang Don. Masaya ang magkaibigan sa araw na yon dahil palaki na ng palaki ang negosyo nila. Nasa opisina sila kasama ang ama ni Kara nang biglang may tumawag dito. Napag-alaman ni Noah na si Kara yon, ang batang minsan niyang nagustuhan. Napailing si Noah at napangiti ng tipid. 21 na siya sa panahon na yon at 10 taon naman si Kara. Napakagandang bata ni Kara kaya hindi niya napigilan ang sarili na mahulog ang loob dito. Pero natakot si Noah sa posibleng mangyari kaya inilihim niya ang naramdaman. Nang malaman niyang si Kara ang dahilan sa pagkawala ng ama nito, ay biglang napalitan ng galit at puot ang nararamdaman niya para dito. Simula nang magtapos ito ng kolehiyo ay ginawa lahat ni Noah para walang trabaho na mapasukan ng dalaga para bumagsak ito sa kanya. Ngayon ay matutupad na ang hiling ko, Dad. May paghiganti na rin kita sa babaeng to. Gagawin ko lahat para mabaon sila sa utang at magmakaawa silang mag-ina na tulungan ko sila. Sa isip-isip niya, kinabukasan ay maagang nagising si Noah upang simulan ang planong pagpapahirap kay Kara. Ngunit laking gulat niya na makitang gising na si Kara at nakahanda na rin ito ng pagkain. Napalunok si Noah dahil hindi niya iyon inaasahan. Galing sa may kayang pamilya si Kara kaya ang alam ng binata ay hindi ito marunong sa gawaing bahay tulad ng pagluluto. Nakita ni Kara si Noah kaya tuwid siyang tumayo. Good morning po sir, nakahanda na po ang agahan ninyo. Anong maganda sa umaga, Kara? Alisin mong lahat ng yan sa ibabaw ng mesa at magtatrabaho ko dito. Malamig niyang sagot. Po, pero kain ho muna kayo bago magtrabaho sir, para naman may lakas kayo. I don't need your opinion, Kara. Bingi ka ba o matagal lang makaintindi? Alisin mo yan lahat o di kaya kainin mo at baka nagugutom ka na. Makikita sa mukha ni Kara ang sakit kaya lihim namang natuwa si Noah. Yan, ganyan nga. Masaktan ka. Feel the pain, Kara. Higit pa dyan ang naramdaman ko na mawala ang ama ko. Sa isip-isip ni Noah. O ano, tatayo ka na lang ba dyan? Hindi ka ba gagalaw? Baka nakalimutan mong bayad ka dito sa pamamahay ko. Asik ni Noah kaya mabilis namang gumalaw si Kara. Maya-maya ay tumunog ang tiyan ni Noah. Ang totoo ay nagugutom na siya ngunit pinagsasawalang bahala na lamang niya ito. Samantalang si Kara naman ay dinala ang lahat ng hinandang pagkain sa maid's quarter. Kainin na lang natin ito self at sayang rin kung itapon na lang basta. Hayaan mo yung amo mong bugnutin na magutom. Ang aga ko pa namang gumising para dito.
Nagsimula ng kumain si Kara. Ang hindi niya alam ay nakamasid lamang si Noah sa kanya. Mukhang ako naman ata ang kawawa nito. Gutom na ako samantalang busog na busog ang babaeng yun. Naiiling niyang wika at nagluto na lamang siya ng itlog saka pumasok sa kanyang kwarto. Isang oras lamang ang lumipas ay lumabas muli si Noah at nakita niyang naglilinis si Kara. Umandar muli ang pagkapilyo nito at sinutyang dumihan ang lugar kung saan tapos na si Kara sa paglilinis. Hindi na napigilan ni Kara ang sarili at agad na mewang sa harap ni Noah. Mawalang galang na ho, Sir Noah, no? Pero nakita niyo naman siguro na katatapos ko lang dyan. Kaya ba walang ibang katulong dito dahil dyan sa ugali mo? Alam mo, mas matanda ka pa sa akin pero daig mo pang isip bata. Nagulat si Noah sa narinig at agad nakaramdam ng galit. Ngunit kinalma lamang ng binata ang sarili at dahang-dahan lumapit kay Kara. Napaatras naman ang dalaga dahil biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso lalo pa at sobrang lapit na nila sa isa't isa. Hanggang sa maramdaman na ni Kara ang malamig na pader sa bahay ni Noah. Anong sinabi mo? Sir, kasi kanina pa ako naglilinis tapos dudumihan mo lang. Nakita ko naman na sinadya mo to. At sa tingin mo, childish ako? This is my house, Kara. My house, my rules. Okay, hindi porket magkaibigan ng tatay natin ay magiging magkaibigan na rin tayo. I don't like you at kinamumuhian kita. Now, clean that mess. Linisin mo lahat ng kalat dito at umakyat ka sa kwarto ko. Maglinis ka rin doon, okay? Napayuko na lamang si Kara dahil nagbabadya na naman ang traidor niyang luha. Nakadaman naman ng awa si Noah pero pilit niya itong nilabanan. Nagsisimula pa lamang ako sa paniningil sa'yo, Kara. Ipaparamdam ko sa'yo ang pait at puot na naramdaman ko simula nang sinira mo ang pamilya ko. Maya-maya ay umalis si Noah at lumabas ng bahay. Doon dahan-dahang napaupo si Kara at sunod-sunod ang paghikbi. Ramdam niya ang galit ni Noah. Pero wala siyang magagawa dahil sa tingin niya ay may karapatan ang binata na magalit sa kanya. Tahimik lamang na umiiyak si Kara hanggang sa maubusan na siya ng luha. Balang araw ay maghihilom rin ang sugat sa puso ni Noah, Kara. Kaya please, kapit lang. Mas mainam na rin to kaysa doon ka sa mama mong walang paki sa'yo. Bulong niya sa sarili at nagsimula muling magtrabaho. Sumapit ang gabi ay wala pa rin si Noah kaya nauna nang natulog si Kara. Kinabukasan ay nagising ito ng maaga ngunit wala pa rin ang binata. Nagsimula na siyang mangamba pero agad rin nakahinga ng maluwag nang marinig ang paparating na sasakyan sa labas ng mansyon. Nakadama ng tuwa ang puso ng dalaga kaya dali-dali siyang lumabas ng bahay. Hindi nga siya nagkamali dahil sasakyan nga iyon ni Noah. Lalapitan na sana niya ito nang biglang may lumabas na isang babae na halos makita na ang buong kaluluwa dahil sa ikli ng damit. Hi! Are you the maid here? Please help me. Dalhin natin siya sa kwarto niya. He's so drunk. Maarteng wika nito. Opo. Teka ako na ho at parang malalaglag ng damit ninyo. Mabilis na hinawakan ni Kara si Noah na nakapikit pa rin ang dalawang mata. Akmang hahawak rin sana ang babae pero mabilis itong nahawi ni Noah. Hindi naman iyon nakita ni Kara kaya parang normal lamang na nakakapit ang binata sa kanya. Sa mga sandaling iyon ay mas lalo pang napapikit si Noah nang maamoy ang mabangong buhok at leeg ni Kara. Iinom-inom hindi naman pala kaya. Ngayon mas pinapakita mo sa akin na isip bata ka talaga. Bulong nito na ikinangiti ni Noah. Nahirapan man si Kara ay naiakyat niya pa rin si Noah sa silid nito. Samantala, nasa likod pa rin nila ang babaeng kasama nito pauwi. Pagod ang boss ko, ma'am. Bumalik na lamang kayo bukas o sa makalawa. Huwag na muna natin siyang isorbohin ngayon. What? No, he needs my help. Wika nito. Nope, kaya ko na to, ma'am. Bumaba na kayo bago pa siya magising. Alam ko ngayon lamang kayo nagkakilala kasi hindi ikaw yung nakita ko rito ng isang araw. Kaya please, labas na. Napadabog na lamang ang babae at umalis rin sa mansyon. Lumabas na rin si Kara at naghanda ng sopas upang mapakain sa amo. Napangiti na lamang si Noah nang makalabas ang dalawang babae. Di pinakita mo rin na nag-aalala ka sa akin, Kara. Bulong ng binata. Ano naman ngayon ka nag-aalala siya sa'yo, Noah? Baka nakalimutan mo. Kaya yan nandito ay para pagbayarin sa kasalanan niya. Umayos ka, Noah. Hindi ito panahon para kiligin ka. Pangaral niya sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na si Kara na may bitbit na bowl habang si Noah naman ay nagtutulog-tulugan pa rin. Maya-maya ay kumuha na ng bimpo at maligamgam na tubig ang dalaga.
Pagkabalik niya ay dahan-dahan niya itong nilinisan. Sa mga oras na yon ay hindi na nakapagpigil pa ang binata. Hinawakan niya ang kamay ni Kara para pahintuin ito sa ginagawa. Stop it! Nais ko magpahinga, kaya lumabas ka na. Sir Noah, gising ka na pala. Nagluto ko ng sopas para sa'yo. Kailangan mong kumain para mainitan ang tiyan mo. Hindi ako gutom, kaya lumabas ka na. At tupagin mo na lang paglilinis ng buong bahay. Tumango na lamang si Kara at dahan-dahang lumayo sa kama. Hindi pa man siya nakakalabas ay tinawag siyang muli ni Noah. Bring your sopas outside. Po, dyan na lang ho muna yan dahil may dala pa akong tubig. Balikan ko na lang po mamaya. Hindi na sumagot si Noah at humiga patalikod sa pagkain. Dahil sa amoy na niluto ng dalaga ay tumunog ang tiyan ni Noah sa gutom. That woman, sinadya niya atang wag balikan ng pagkain. Bahala ka at gutom na ako. Dahan-dahang umupo si Noah at kinuha ang sopas. Unang higop pa lamang niya ay nalalasahan na niya ang sarap sa pagkain. Naalala niya bigla ang yumaong ama. Okay din tong babaeng to. Kuhang-kuha niya ang timpla ni Dad. I miss you so much, Dad. Don't worry at matatahimik na rin kayo dahil nasa poder ko na ang dahilan ng inyong pagkamatay. Nasa mabuting kalagayan ho ako, Dad. Everything is fine. Binilisan na ni Noah ang pagkain at nang maubos ito ay nakadama siya ng antok. Matutulog na sana ang binata nang biglang tumawag sa kanya ang sekretarya. Kailangan siya ngayon sa opisina kaya tumayo na lamang ito at naligo. Matapos ayusin ang sarili ay dali-dali itong bumaba. Samantalang si Kara naman ay nagpapahinga sa kanyang kwarto nang biglang narinig niyang lumabas si Noah. Mabilis itong tumayo at tumakbo papunta sa garahe ng sasakyan. Doon ay nakita niya si Noah na papasok ng kotse kaya humarang siya dito. Saan ka pupunta? Tumaas naman ang kilay ng binata at napaiwas ng tingin. Napatingin naman si Kara sa kanyang sarili at doon niya lamang napansin na wala pala siyang suot na panloob. Mabilis na tumalikod si Kara at pulang-pula ang mukha dahil sa hiya. Sorry Sir Noah, nagmamadali kasi ako. Pero saan ho kayo pupunta? Okay na ba kayo? Kararating niyo lang ah. Pupunta ako sa opisina. At anong pakialam mo kung aalis ako kahit kararating ko lang? You're not my wife nor my girlfriend. Know your place, Kara. Ang trabaho mo dito ay pagsilbihan ako at alagaan mong bahay. Maya-maya ay pumasok na sa loob ng sasakyan si Noah at naiwan namang tulala si Kara. Parang tinusok ng libo-libong karayom ang kanyang puso. Hindi niya maintindihan pero nasasaktan pa rin siya tuwing malamig ang pakikitungo sa kanya ng binata. Kung gaano kakagwapo ay kabaliktaran naman dito ang ugali mo, Noah. Ang malas na magiging asawa mo. Bulong ng dalaga saka pumasok na sa loob ng mansyon. Makalipas ang ilang oras ay natapos na rin si Kara sa paglilinis ng buong bahay pati na rin sa kwarto ni Noah. Lalabas na sana siya nang biglang nahagip ng kanyang paningin ang isang album na nasa gilid lamang kasama ang ilang libro. Parang may nag-udyok sa kanya na kunin at buksan niyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang album. Unang kita pa lamang niya ay parang bumilis bigla ang tibok ng kanyang puso. Bumungad sa kanya ang larawan ng kanyang ama kasama ang ama ni Noah. Napangiti si Kara at hinaplos ang mukha ng ama. Papa, kamusta ka na dyan? Masaya ho ba kayo ng kaibigan mo dyan? Kasama ko ho ang anak ng kaibigan ninyo dito. Kaso mainit palagi ang ulo niya pa. Ano kayang pwedeng gawin para hindi na siya magalit sa akin? Nagbabadya muli ang mga luha ni Kara kaya binuksan niyang muli ang sumunod na album. Nagulat pa ito na makita niya ang kanyang ama at nasa tabi siya nito. Napansin rin ni Kara ang isang binatilyong lalaki na nasa kanyang tabi. Tinitigan niya ito. Napasinghap siya na makilala ang katabi nito. Sir Noah? Ibig sabihin magkakilala na tayo noon pa? Pero bakit wala akong matandaan? Sa bagay, ang bata ko pa dito. Natuwa si Kara na makitang tipid na nakangiti ang binata habang malaki naman ang kanyang ngiti sa kamera. Ilang sandali pa ay nakadama ng antok ang dalaga at sinubukan niyang magpahinga sa kama ni Noah. Hindi niya namalaya na tuluyan na pala siyang nakatulog habang yakap-yakap ang album. Alas 5 pa lamang ng hapon ay umuwi na si Noah sa kanyang bahay. Bumili na rin siya ng makakain dahil plano niyang dumiretso sa kanyang kwarto para hindi makita si Kara. Ngunit laking gulat niya na makita ito sa kanyang kama na nakahiga habang hawak ang photo album. Biglang umusbong ang galit sa puso ni Noah at mabilis na nilapitan ang natutulog na dalaga. Wake up! What are you doing here? Hindi ito ang kwarto mo.
Sigaw niya at mabilis na kinuha ang hawak-hawak ni Kara. Naalimpungatan naman si Kara at mabilis na umupo. Sir Noah, kayo ho pala. Sorry, nakatulog na pala ako dito sa kwarto mo. Lumabas ka na dahil magpapahinga na ako. And please, wag mong papakialaman ang gamit ko, lalong-lalo na ang album na to. I'm sorry po talaga, sir. Hindi ko sinasadyang pakialaman. Parang may nag-udyok lang talaga sa akin na buksan yan. At masaya ako malaman na dati na pala tayo magkakilala. Nakalimutan ko lang siguro dahil bata pa ako noon. I don't care. Lumabas ka na. Napatango na lamang si Kara at nagmadaling lumabas ng silid ni Noah. Hindi maintindihan ng dalaga pero mas lalo siyang nasasaktan habang patagal ng patagal siya sa poder ni Noah. Papa, kung buhay pa sana kayo, siguro hindi kami ganito ni Noah. Siguro mabuting magkaibigan din kami tulad ninyo ng daddy niya. Ano kung gagawin ko para mapatawad ako ni Noah pa? Bata pa po ako noon at wala akong alam sa ginagawa ko. Tumulo na lamang ang mga luha sa mata ni Kara at pumasok sa kanyang silid. Samantalang si Noah naman ay titig na titig sa larawan nila ni Kara. Parang may kung anong kirot sa puso niya na makita ang kanilang larawan. Masaya silang nakangiti sa harap ng kamera na parang walang problema. Kung may babalik ko lang ang panahon, Dad, hindi sana kita pinayagan na umalis sa oras na yon. Buhay ka pa sana ngayon. Bulong na lamang niya. Hihiga na sana siya sa kama nang biglang tumawag ang kanyang sekretarya. May problem ulit, Sir Noah. Bumalik dito ang sekretarya ni Mr. Manalo. Hindi raw sila titigil hanggat di nila nababawi ang kumpanya ng daddy ninyo. Wika na lalaki sa kabilang linya. Kaagad na ikuyom ni Noah ang isang palad at huminga ng malalim. Isa pa iyon sa kanyang problema. Kaibigan ng kanyang ama si Mr. Manalo ngunit nagbago ito simula nang namatay ang Don. Pilit kinukuha ni Mr. Manalo ang kumpanya ng kanyang ama at hanggang ngayon ay hindi ito tumitigil. I'll be there in an hour. Huwag mong paalisin ang sekretarya niya. Sagot ni Noah saka binaba ang tawag. Mabilis na naligo si Noah at nagbihis ng bagong damit. Umalis rin siya kaagad ng mansyon at dumiretso muli sa kanyang kumpanya. Samantalang si Kara naman ay nakatitig lamang sa labas ng bahay. Nasa kwarto siya nang marinig ang ugong ng sasakyan ni Noah. Saan kaya pupuntang mokong na yun? Ganoon na ba ang galit na nararamdaman niya at kinakailangan pa niyang umalis? Bulong na lamang niya at humiga muli sa kama. Lumipas ang buong gabi na hindi bumalik ng mansyon si Noah. Hindi na rin nagluto si Kara dahil alam niyang siya lang naman ang kakain sa pagkain na hinahanda niya. Dapit hapon na nang marinig ni Kara ang paparating na sasakyan at alam niyang si Noah yon. Hindi na bumaba ng kwarto si Kara dahil baka susungitan lamang siya ng binata. Ngunit laking gulat niya nang marinig ang doorbell sa labas kaya kagad siyang napatayo. Anong trip ng lalaking yon? Hindi ba siya marunong magbukas ng pinto? Bahay niya naman to. Kaagad bumaba ng kwarto si Kara at dumiretso sa sala at binuksan ang pinto. Laking gulat niya na makita si Noah na nakapikit kasama ang isang lalaki. Anong nangyari? Bakit siya tulog? Puno ng pangambang wika ni Kara. Magandang hapon, miss. Sekretarya ko ni Sir Noah. Buong gabi atang naka-duty si Sir sa opisina niya. Naabutan ko na lang kaninang umaga na nilalagnat. Ayaw rin niyang umuwi kanina kaya hinatid ko na lang siya. Mabilis na inalalayan ni Kara ang lalaki at ramdam niya ang mainit na katawan ni Noah. Diyos ko, ang taas ng lagnat niya. Ipasok natin siya sa loob para makapagpahinga na siya. Tumango naman ang lalaki at inakyat na nila sa silid si Noah. Tulog pa rin ang binata kaya nagmamadaling kumuha ng maligamgam na tubig at bimpo si Kara. Miss, uuwi na ako at may pamilya ring naghihintay sa akin. Pakisabi na lang kay Sir Noah na ako na munang bahala kay Mr. Manalo at magpahinga na muna siya. Sige, salamat sa paghatid sa kanya. Kung hindi mo pa siya siguro hinatid ay wala pa atang planong umuwi ang amo natin. Laking gulat naman ang lalaki nang marinig ang sinabi ni Kara. Bakit sir? May mali ba sa sinabi ko? Oh, wala. Akala ko po kasi girlfriend kayo ni Sir Noah. Naku hindi, kasambahay niya ako dito. Ho? May kasambahay ba na nasa ibabaw ng table ni Sir ang larawan? I mean, ikaw ho yung nasa larawan ni Sir, hindi po ba? Bata pa po kayo doon pero makikita naman na ikaw yung babaeng katabi niya. Malakas ang naging tibok ng puso ni Kara sa oras na yon. Hindi niya maintindihan pero masaya siya sa narinig at nalaman. Talaga? Kung ganon ay hindi pala galit sa akin si Noah. Salamat sa sinabi mo. Basta mahabang kwentong tungkol sa amin. Tumango na lamang ang lalaki at agad ring nagpaalam. Nang makaalis na ay nagmamadaling umakyat ng kwarto si Kara. Dahan-dahan niyang hinubad ang pantalon ni Noah at mabilis itong kinumutan.
Goodness, mukhang magkakasala pa atang mata ko ngayon Bakit kasi hindi ko muna ito pinabihisan sa lalaking yun bago umalis? Bulong ng dalaga. Sunod naman niyang hinubad ang pang-itaas ni Noah hanggang sa tumambad sa kanya ang abs ng binata. Napalunok si Kara ng ilang beses at nag-iwas ng tingin. Umayos ka nga, Kara. Tulog yung taong pinagpapantasyahan mo. Kaagad napasinghap si Kara sa naisip. Wait, what? Hindi ko pinagpapantasyahan ang lalaking ito, no? I'm just helping him. Mabilis niyang kinuha ang bimpo na basa ng tubig at inalapat iyon sa noon ni Noah. Napaigtad naman si Noah ngunit nakapikit pa rin ang dalawang mata nito. Isang oras ring inalagaan ni Kara si Noah hanggang sa bumaba ang lagnat nito. Maya-maya pa ay nagising na si Noah at agad na pahawak sa kanyang ulo. Ang sakit. Ang sakit ng ulo ko. Tubig. Gising ka na pala, Sir Noah. Heto ho ang tubig. What are you doing here? Paano ko nakauwi? Uminom ho muna kayo ng tubig at ito ho ang gamot. Hinatid ka rito ng sekretary mo, sir. Hindi mo na siguro alam dahil nawalan ka ng malay. Napaisip si Noah at agad huminga ng malalim. Alam niyang bumigay na ang kanyang katawan dahil sa puspusang trabaho. Nang naisip ang kumpanya ay mabilis na tumayo si Noah ngunit agad rin itong pinigilan ni Kara. Teka, saan ka pupunta? Hindi pa kayo okay, sir? Kailangan ako sa opisina. Ayoko masayang ang pinaghirapan ng papa mo at daddy ko. Hindi ako papayag na mabawi ito ng matandang yun. Ano? Teka, Sir Noah, hindi kita maintindihan. Pero kailangan mo munang magpagaling para hindi ka tuluyang mabinat. Sapat na sa akin ang gamot, Kara. Salamat sa pag-aalala. Pero uunahin ko muna ang kumpanya ni Dad. Fine, sir. I'll go with you. Alam kong galit ka sa akin at ayaw mo akong makita na nasa tabi mo. Pero ngayon mo ako mas kailangan. Please, mabuting kaibigan ng papa ko sa daddy mo. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Napatigil si Noah at napaisip sa sinabi ni Kara. Maya-maya pa ay tumango na lamang siya at agad tumayo. Nagulat pa itong makita ang kanyang sarili na walang saplot at agad namang nag-iwas ng tingin si Kara. Inaapoy po kasi kayo ng lagnat kanina kaya hinubad ko ng suot mo, sir. Sorry. Wika ni Kara habang nakatingin sa gilid ng kama. Fix yourself. Wear something decent. Ayoko makita nilang manang ang anak ng kaibigan ni Dad. Ha? Kilala ako sa kumpanya ninyo? Of course, my dad and yours are good friend. Tatlo sana sila pero naging gahaman ng isa. Siya ang dahilan kung bakit halos hindi na ako makauwi-uwi dito sa bahay. Balak niyang bawiin sa akin ang kumpanya, pero hindi ako papayag. Dugot pawis ang binigay ni Daddy sa kumpanya ko, Kara. At sa tulong ng papa mo ay lumaki ito. Hintayin mo na lang ako sa baba at aalis na tayo kagad. Pero Sir Noah, gabi na. Baka pwedeng bukas na lamang tayo pupunta. Dito ka na lang kung ayaw mo. Wala naman talaga sa plano kong isama ka. Sasama ako, sir. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi mo pero sasama pa rin ako at baka himatayin ka ulit doon. Napailing na lamang si Noah at hinayaan si Kara. 7:00 na ng gabi na lumabas sila ng bahay at agad silang tumungo sa kumpanya. Nagulat pa si Kara na makitang naroon pa ang lahat ng tauhan ni Noah pati na ang sekretary nito. Sir, ganito ba kayo dito? Walang uwian? Bulong ni Kara. Call me Noah. Huwag mo akong maser-sir dito at baka anong sabihin ng mga dating katrabaho ng papa mo dito. At ngayon lamang kami ganito. As I've said earlier, pinipilit bawiin ni Mr. Manalo ang kumpanya ko. Nakadama ng lungkot si Kara habang pinagmamasdan ang mga tauhan sa kumpanya. Nagulat pa siya nang biglang hawakan ni Noah ang kanyang kamay at seryosong tumitig sa kanya. Sa opisina ka na muna maghintay. Huwag kang lalabas kung hindi ko sinasabi. Ha? Pero Noah... Hindi na natapos ni Kara ang sasabihin dahil narinig na lamang niya ang isang tawa na may kasabay na palakpak sa kanyang likuran. Napalingon si Kara at nakita niya ang isang matandang lalaki na nakangiti sa kanila. Hindi mo na ba ako kaya, iho, at dinala mo na dito ang nananahimik na anak ni Eduardo? Napasinghap si Kara nang marinig ang pangalan ng kanyang ama. Kaagad nakuha ng dalaga na ang lalaking kaharap nila ay ang lalaking sinasabi ni Noah, si Mr. Manalo. Kilala mo ang papa ko? Halos bulong na tanong ni Kara. Naramdaman niya ang mahigpit na paghawak ni Noah sa kanya pero binaliwala niya ito. Oo naman, iha. Magkakaibigan kaming tatlo ng papa mo at daddy ni Noah. Kami ang dahilan kung bakit narito ang kumpanyang ito. Matagal na silang wala pero ayaw pa rin ibigay ng kaibigan mong yan ang kumpanya ko. Walang sayo, Mr. Manalo. Dahil sa daddy ko nakapangalan ang kumpanya na to. Handa akong bayaran ng shares mo, umalis ka lang. At sa tingin mo, ihoy, papayag ako? Marami na akong nagawa at malayo nang narating ko. Hindi ako papayag na hindi makuha ang kumpanyang ito dahil sa akin to.
Susugod na sana si Noah nang biglang humarang si Kara at pinigilan ang binata. Wag, Noah! Kaibigan pa rin siya ng mga ama natin. Lumingon muli si Kara sa nakangiting Don at tipid na ngumiti. Hindi ho kita maalala, Mr. Manalo, pero alam ko mabuting kaibigan kayo ng papa namin. Baka ho pwedeng mapag-usapan natin ito ng masinsinan. Tapos na ako dyan, Iha. Tatagal ba ako ng ganito kung dinaan ko sa santong paspasan? Ibigay mo na lamang ang kumpanya sa akin, Noah. In your dreams, Mr. Manalo. Alam kong dati pa lang ay wala ng tiwalang ama ko pati na si Tito Eduardo sa'yo. Tandang-tanda ako pa noon habang kausap mo silang dalawa ni Tito Eduardo. Malay mo, Mr. Manalo. Baka may malaman akong baho mo at habang buhay mo tong pagsisisihan. Kaagad namutla ang matanda at napatingin kay Kara. Habang si Kara naman ay hindi maintindihan ang pinagsasabi ni Noah hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata ng matanda. Tila nanumbalik ang lahat ng alaala ni Kara noong kabataan niya. Kaagad napasinghap si Kara nang maalala niyang tinawagan siya ni Mr. Manalo. Ngunit hindi niya maalala kung ano ang sinabi ng matanda. Ito ang huli niyang kausap bago namatay ang kanyang ama kasama ang ama ni Noah. Wala akong alam sa pinagsasabi mo, Noah. Isa lang ang kailangan ko. Ang kumpanyang pinaghirapan ko rin ay mabawi ko. Babalik ako at sa susunod na pagbalik ko ay sisiguraduhin ko mababawi ko na to. Banta ng matanda at nagmadaling umalis. Huminga ng malalim si Noah at binitawan ang kamay ni Kara. Makikipag-meeting na muna ako sa mga tauhan ko. Pumasok ka na muna sa loob at hintayin ako doon. Hindi pa man nakasagot si Kara ay umalis na si Noah. Napangiti pa si Kara na makita ang isang malaking frame na nakasabit sa pader kung saan nakangiti doon ang kanyang ama habang nakaakbay naman ang ama ni Noah. Alam ni Kara na iyon ang ama ng binata dahil kamukhang kamukha ito ni Noah. Maya-maya ay pumasok sa isipan ni Kara ang sinabi ng sekretary ng binata kaya nagmadali siyang lumapit sa mamahaling mesa nito. Napasinghap si Kara na makita ang larawan nila ni Noah. Bata pa siya noon samantalang binata naman si Noah. Hindi pala talaga nagsisinungaling ang lalaking yun. Narito pala talaga ako sa ibabaw ng mesa ni Noah. Ang unfair lang at wala akong maalala. Ang bata ko pa kasi dito. Bulong niya saka umupo sa upuan ni Noah. Dahil walang magawa si Kara at malalim na rin ang gabi ay natulog na lamang siya habang nakayuko sa mesa. Nagising na lamang siya kinabukasan dahil sa isang tili ng babae. Nakilala ito ni Kara dahil ito ang unang babaeng nakita niya noong unang araw niya sa bahay ni Noah. What are you doing here? Nasaan si Noah, ha? Galit na wika nito. Miss, calm down. Hindi ko alam kung nasan si Noah at... Shut up! Umalis ka dyan sa mesa ng mahal ko. Nanlaki ang mga mata ni Kara sa narinig at mabilis na tumayo. Hindi pa man siya nakalayo ay bumukas na ang pinto at iniluwa doon si Noah na halatang walang tulog. What's happening here? Bakit narito ka sa opisina ko? Tanong ni Noah sa babae. Babe naman! I miss you so much at ilang araw mo na akong hindi tinawagan. Bakit may babae dito sa opisina mo, ha? My goodness, not now please. Saka sinabi ko naman sa'yo, diba? Na umalis ka na at huwag ka na magpapakita pa sa akin. Tapos na tayo. Sa mansyon pa lang ay sinabi ko na to sa'yo. Ganun na lang yon, Noah. Kaya hindi ka tinitigilan ng tito ko dahil dyan sa ugali mo eh. I know that. Kaya rin naman kita ginawang babae ko para magtino yung tito mo eh. Pero wala, hindi pa rin siya nagbabago. Now leave. Umalis ka na bago pa kita saktan sa harap ni Kara. Hindi makapaniwala ang babae at nagmadaling umalis. Galit na galit ito na halos masira na ang pintuan ng opisina ni Noah. Napailing si Noah at agad umupo sa isang mahabang sofa. Mabilis namang lumapit si Kara at binigyan siya ng tubig. Pwede ka nang umuwi sa bahay para makapagpahinga ng maayos, Kara. Ani Noah habang nakapikit. Hindi ako aalis dito. Desidido akong bumawi, Noah, at dito lang ako sa tabi mo. Wala nang lakas pa si Noah para makipagsagutan kay Kara kaya tumahimik na lamang siya. Dahan-dahan namang hinilot ni Kara ang noo ng binata. Hanggang sa lumalim na ang hininga nito, hudyat na nakatulog na ito. Parang hinaplos ang puso ng dalaga at hindi napigilan ang sarili na haplusin ang mukha ni Noah. Sobrang stress mo na, Noah. Binata ka naman pero kay paglaban mo ang kumpanya ay parang may sarili ng pamilyang binubuhay. Huwag mo sanang kalimutan ang sarili mo. Hindi maling ipaglaban ang kumpanya ng daddy mo. Pero maling-mali na pabayaan mong sarili mo. Huwag kang mag-alala. Kahit pa ipagtabuyan mo ko ay hindi pa rin ako babalik sa mama ko. Nasasaktan ako sa mga masasakit mong salita
pero alam kong ikaw lang ang mabuting tao na makakatulong sa akin ngayon. Hindi ang mama ko, ikaw lang. Pinalipas muna ni Kara ang ilang minuto bago bumaba ng opisina. Nakaramdam siya ng gutom kaya dumiretso siya sa cafeteria ng kumpanya. Matapos kumain ay bumili na rin si Kara ng pagkain para kay Noah. Pag-akyat niya ay nakaupo na si Noah sa sariling upuan habang kaharap ang nakatambak na papeles na inisa-isa nitong binabasa. Noah, kumain ka muna. Uuwi na muna ako ngayon ng bahay. May gamot rin akong dala kaya inumin mo na. Ilagay mo na lang dyan at umalis ka na. Kumuha ka na lang ng pera sa kwarto mamaya at baka may kailangan ka pang bilhin. Sagot ni Noah nang hindi man lamang tumitingin kay Kara. Napailing naman ang dalaga at dahan-dahang lumapit kay Noah. Hinanda niya ang lahat ng pagkain at akmang susubuan sana si Noah. What are you doing? Hindi ko kailangan ng tulong mo, Kara. Alam ko, pero parang wala kang planong kumain dahil dyan sa binabasa mo. Ano ba, Noah? Gusto mo na bang sumunod sa mga ama natin? Kasi parang okay lang sa'yong magkasakit ka eh. Sabihin na nating hindi ito makukuha ni Mr. Manalo. Pero kapalit naman ito ay ang kalusugan mo. Hindi ka ba nag-iisip? Na lahat ng pagod mo dito sa kumpanya ay baliwala kapag wala ka na? Mahabang litanya ng dalaga. Gulat na gulat naman si Noah at hindi makaimik. Alam niyang tama ang dalaga at wala siyang masabi dito. Nag-iwas na lamang siya ng tingin at binawi ang kutsara. Umalis ka na. Ako na dito. Uuwi rin ako mamaya para matulog. Mabuti naman. Ubusin mo yan lahat dahil hindi ako magluluto sa bahay. Padabog na umalis si Kara sa harapan niya at mabilis na lumabas ng opisina. Natampal na lamang ng dalaga ang sariling noo dahil pati siya ay hindi makapaniwala sa pinagsasabi sa loob. Oh my gosh, sana hindi siya galit sa akin. Yang bibig mo kasi, Kara. Bulong niya habang naglalakad. May pagkatigre din palang babaeng yun. Kung gaano katahimik ang kanyang ama ay kabaliktaran naman ng anak. Bulong niya at sinimulan ng kainin ang pagkain na binili ni Kara. 3:00 na ng hapon nang maisipan ni Noah na umuwi sa mansyon. Hey mga kamarites! Para sa mga kaabang-abang na kwentong pag-ibig, please like and subscribe to my channel, Miss Marites Stories. Dumaan muna siya sa isang flower shop. Bumili siya ng isang simpleng bouquet at plano niyang ibigay iyon kay Kara. Ngunit bago pa man siya pumasok sa loob ng bahay ay napatigil siya. Para sa ng bulaklak na to? Peace offering? Dapat ako magagalit at hindi siya. Wika ng binata at akmang babalik na sana siya sa kotse. Nang biglang bumukas ang pintuan ng bahay at tumambad doon si Kara. Saan ka pupunta, Noah? Takang tanong ng dalaga. Ha? Babalik sa kotse. Bakit? Kararating mo lang tapos aalis ka ulit? Wala ka na bang planong magpahinga? Teka lang, bakit galit ka ha? Ako dapat ang nagagalit dito, Kara, at hindi ikaw. Bahala ka kung magalit ka sa akin, Noah, pero hindi na kasi tamang ginagawa mo. Saka, kaninong bulaklak yan? Nakalimutan mo ba yung ibigay sa babaeng pumasok sa opisina mo kanina? What? No! Para sa yung bulaklak na ito at hindi sa babaeng yun. Tanggapin mo na nga at matutulog na ako. Mabilis na lumapit si Noah kay Kara at agad binigay ang bulaklak saka nagmadaling pumasok sa loob. Naiwan namang tulala si Kara at hindi naiintindihan ang nangyayari. Pero sa kaloob-looban niya ay natutuwa siya dahil ramdam niyang bumubuti na ang pakikitungo ni Noah sa kanya. Unti-unti nang nawawala ang galit at puot sa puso nito. Kaagad nilagay ni Kara sa isang flower vase ang mamahaling bulaklak na bigay sa kanya. Mabilis lumipas ang araw. Minsan na lamang kumagkita sina Kara at Noah sa mansyon. Maagang umaalis ang binata at gabi na rin ito kung umuuwi. Hinayaan rin naman ito ni Kara dahil alam niyang problemado pa ito sa kumpanya. Nakikita rin naman ng dalaga na kinakain ni Noah ang pagkain na kanyang niluluto bago ito matulog. Hanggang sa isang araw ay nagulat si Kara na magkaroon ng di inaasahang bisita. Ang kanyang ina. Mama, pasok ko kayo. Ang ganda na ng buhay mo dito, Kara ha. Samantalang ako ay palipat-lipat lamang ng bahay. Wika ng ginang at agad pumasok sa loob. Lihim na nagulat si Kara sa narinig pero hindi na siya nagsalita. Kumusta ka dito? Malaki na ba ang perang nakuha mo sa lalaking yon? Balita ko siyang namamahala sa kumpanya ngayon ng papa mo. Wala ka bang alam? Mama, yan lang ba dahilan kaya kayo pumunta dito? Ma, hindi ako narito para gatasan si Noah. Narito ako para pagbayaran ng kasalanang nagawa ko sa kanya at sa daddy niya. My goodness, Kara, bata ka pa nun. Huwag mong isipin na kasalanan mo dahil inudyok ka lang na matandang Manalo na yon.
Dapat ang gawin mo ay humingi ng pera sa amo mo dahil kumpanya rin yon ng papa mo. Para naman mabawi ko na ang bahay natin sa bangko. Po? Bakit ma? Anong ginawa ninyo at kinuha ng bangko ang bahay? Akala ko'y nagbibiro lamang si Noah nang sabihin niya sa akin ng tungkol sa bahay na sinangla mo sa bangko. Wala ka na doon. Umayos ka, Kara ha? Kung ako talaga mapikon sa'yo. May pera ka ba dyan? Akin na wala akong pambayad sa hotel na tinutuluyan ko. Akala mo siguro hindi kita mahahanap ha? Aalis-alis ka pa nang walang paalam? Wala nang nagawa pa si Kara kundi ang ibigay ang perang iniwan ni Noah sa kanya araw-araw. Nalulungkot siya para sa kanyang ina pero nangingibabaw pa rin ang galit niya dito. Hindi niya maintindihan dahil nung una ay siya ang sinisisi ng ginang sa pagkawala ng kanyang ama. Ngayon ay tila nagbago na ang sinasabi nito. Nang makaalis na ang ginang ay tahimik na nag-isip si Kara. Anong kinalaman ni Tito Manalo sa pagkamatay ni na Papa at Daddy ni Noah? Bakit sinabi ni Mama na inuudyok lamang ako ni Tito noon? Ano ba kasing nangyari at bakit wala akong maalala? Hindi pa man nasagot ni Kara ang mga tanong ay narinig niyang bumukas muli ang pinto. Napailing si Kara dahil buong akala niya ay bumalik muli ang kanyang ina. Goodness ma, wala na akong pera. Hindi pa ba sapat yang? Hindi na natapos ni Kara ang sasabihin dahil si Noah ang naroon. Ikaw pala. Nahihiyang wika ni Kara. Nandito ang mama mo? Humingi ba ng pera? Anong sinabi niya sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Noah. Oo, humingi lang ng pera at pinaalam niya sa akin na kinuha na ng bangko ang bahay namin. Napailing na lamang si Noah sa narinig. May sinabi pa sa akin si Mama na hindi ko maintindihan, Noah. Tila nagdadalawang isip pa si Kara kung sasabihin ba niya kay Noah ang napag-usapan nila ng kanyang ina. Ngunit kalaunan ay napagdesisyonan niyang sabihin dito ang totoo. Madalas akong sinisisi ni Mama sa pagkawala ni Papa. Pero kanina ang sabi niya ay bata pa lamang ako noon at inuudyok raw ako ni Tito Manalo noon. Kaagad sumeryoso ang mukha ni Noah at hinawakan ang dalawang kamay ni Kara. Try to think about it, Kara. Isipin mo ang nangyari dati. Alam kong bata ka pa noon pero alam kong may isip ka na. Paano nasabi ng iyong ina na inuudyok ka ni Mr. Manalo? Anong sinabi niya sa'yo? Tumawag lang siya sa akin Noah at hindi ko na maintindihan ang sumunod na pangyayari. Dahil nakita ko na lang si Papa kasama ang iyong daddy na nawalan ng preno ang kanilang sinasakyan. Naiiyak na si Kara sa oras na yon kaya mabilis siyang niyakap ni Noah. Tahan na, Kara. Everything will be fine. I'm sorry. Paulit-ulit na wika ni Noah. Sa mga sandaling iyon ay parang bumalik si Kara sa pagkabata at nagkaroon ng kakampi sa oras na yon. Hindi ko sinasadya, Noah. Hindi ko sinasadya. Nais ko lang naman makita si Papa bago sila umalis. Umalis? Naalala mo na ba? Saan sila pupunta? Kasi ang alam ko wala silang pupuntahan sa araw na yun, Kara. Naaalala ko na, Noah. Nasa paaralan ako noon. Tumawag sa akin si Tito Manalo at sinabing aalis silang tatlo ni Papa kasama ang daddy mo. Nalungkot ako kaya sinabi ko kay Tito Manalo na sabihin kay Papa na puntahan muna ako at bilhan ng laruan. Biglang naikuyom ni Noah ang dalawang kamao at mahigpit na niyakap muli si Kara. Kaagad nakatulog si Kara sa gabing iyon. Samantalang si Noah naman ay malalim na iniisip ang isiniwalat ng dalaga. Posibleng kagagawa ni Mr. Manalo ang aksidenteng yon. Posibleng siya ang dahilan kung bakit nawala ng preno ang sasakyan ni Dad. Plano talaga niyang tapusin ang buhay nila sa araw na yon. Sana mali ako dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag totoong iniisip ko. All these years sinisisi kong walang kamuwang-muwang na si Kara. Kung totoo man yun, nasa harapan ko lang pala ang totoong may sala. Humanda ka, Mr. Manalo. Hindi kita mapapatawad kapag mapatunayan kong ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to. Sa gabing iyon ay sinimulan na ni Noah ang pagpapaimbestiga sa nakaraan. Nang matapos kausapin ni Noah ang private investigator ay dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Kara. Kitang-kita niya ang malungkot na mga mata ng dalaga at parang kinurot ang kanyang puso sa nakita. Dahan-dahan niyang kinarga si Kara papunta sa silid kung saan malapit sa kanyang kwarto. Patawarin mo ko sa lahat ng masasakit na sinabi ko. Alam ko na ngayon na biktima ka rin. Kailangan ko lang ng pruweba. I'm sorry kung ikaw ang sinisi ko mula pa noon. Alam ko sa sarili ko na special ka sa akin, pero nababalutan lamang ako ng puot at galit. Hinalikan ni Noah ang noon ni Kara at tahimik na lumabas ng kwarto. Sunod-sunod naman ang pagtulo ng mga luha ni Kara na maramdamang mag-isa na lamang siya. Narinig niya ang lahat ng sinabi ni Noah dahil nagising siya nang bumukas ang kanyang pinto hanggang sa kinarga siya ng binata at nilipat sa ibang kwarto.
Kung gano'n, gusto niya ako. Gusto niya ako noon pa man. Sana matapos na tong problema natin para masabi ko na rin sa'yo ang totoong nararamdaman ko. Hindi man kita naaalala pero alam kong special ka na dito sa puso ko. Bulong ni Kara. Mabilis lumipas ang araw at buwan. Patuloy pa rin sa pag-imbestiga si Noah sa nangyari noon at kasama na niya si Kara. Napansin rin ni Kara ang pagbabago ng pakikitungo ng binata sa kanya. Araw-araw na siyang kinakausap ni Noah at malambing kung magsalita. Hanggang sa isang gabi ay nagising si Kara nang maramdaman ang halik ni Noah sa kanyang noo. Hindi napigilan ni Kara na buksan ang dalawang mata at agad nagtagpo ang kanilang mga paningin. Noah? Kara, nagising ata kita. Lasing ka ba, Noah? Bakit nangangamoy alak ka? Ngumiti naman si Noah at humiga sa tabi ng dalaga. Hindi ako lasing. Napainom lang ng konti at nagkaroon ng konting salo-salo sa kumpanya. Nagulat si Kara hindi dahil sa narinig kundi dahil sa pagtabi ni Noah sa kanya. Anong nangyari? Bakit may selebrasyon? Umatras na ba si Mr. Manalo? Papunta na tayo dyan, Kara, dahil lumabas na ang resulta ng investigasyon. Na-recover ng aming team ang deleted footage ng araw na umalis sina Daddy at Tito Eduardo sa kumpanya. At nakita doon na si Mr. Manalo mismo ang may gawa kung bakit nawala ng preno ang sasakyan ni na Dad. Bukas mismo ay lalabas na ang warrant na para sa kanya. Magbabayad siya, Kara. Pagbabayaran niya lahat ng kasalanan at kasinungalingan niya. Tumulo ang mga luha ng dalaga at agad naman siyang niyakap ni Noah. All this time, sinisisi ko ang sarili ko. Sinisisi ako ni Mama. Kinamuhian mo ako, Noah, sa nangyaring trahedya. Pero hindi ko lubos maisip na may hangganan pala ang lahat ng to. Sa wakas lumabas na rin ang totoo. Alam ko, Kara, alam ko. Sorry. Pasensya na sa lahat ng galit na pinaramdam ko sa'yo. Pinahirapan kita para sa akin ka bumagsak. I'm sorry. Masaya naman akong bumagsak ako sa poder mo, Noah. Dahil hindi mangyayari ang lahat ng ito kung wala ako sa tabi mo. Tumango na lamang si Noah at agad pinagdikit ang kanilang mga noo. Walang ni isang nagsalita sa kanila at hinayaan na lamang ito ni Kara. Alam niyang may tamang oras para pag-usapan nilang dalawa ang tungkol sa kanilang nararamdaman. Uunahin muna nilang tapusin ang kasamaan ni Mr. Manalo. Di nagtagal ay nakatulog na silang dalawa na magkayakap. Kinabukasan ay maagang nagising si Kara dahil tumunog ang cellphone ni Noah. Nang sagutin ito ng binata ay mabilis itong tumayo. Magbihis ka na, Kara. Pupunta tayo ng presinto. Naroon na si Mr. Manalo. Ha? Agad-agad? Teka at magbibihis lang ako. Napangiti na lamang si Noah at sabay silang bumaba ng kwarto. Kinakabahan naman si Kara dahil sa di malaman na dahilan. Ngunit agad rin siyang kumalma nang hawakan ni Noah ang kanyang kamay. Calm down, Kara. Wala tayong kasalanan sa kanya. Siya ang dapat matakot dahil nahuli na siya. Hindi na lamang sumagot si Kara dahil ang kabang nararamdaman niya ay napalitan ng kilig. Halos mapunit na ang labi ni Kara sa kakangiti dahil hindi pa rin binibitawan ni Noah ang kanyang kamay. Nang makarating sila sa presinto ay bumalik muli ang kaba ni Kara. Hinanda na niya ang sarili dahil makakaharap na niyang muli ang lalaking naging rason kung bakit pinahirapan siya ng panahon. Pagpasok pa lamang nila sa presinto ay narinig na nila ang tawa ng matandang doon at agad itong napahinto na makita sila. Narito na ang anak ng kaibigan ko. Kara, iha, ilabas mo ko rito. Wala akong kasalanan. Ikaw ang may sabi na puntahan ka muna nila, hindi ba? Ikaw yon, Kara. Kaagad lumapit si Kara sa Don at hindi napigilan ang sarili na pagbuhatan nito ng kamay. Gulat na gulat si Noah pati na ang mga pulis. Halos hindi naman makagalaw ang matanda dahil pati ito ay nagulat rin. Para yan sa papa ko. Paano mo nagawang sirain ang buhay ng mga kaibigan mo? Lalong-lalo na ang buhay naming naiwan nila. Alam mo bang sobra akong nahirapan dahil sa pinagagagawa mo? Sasagot pa sana ang Don pero seryoso lamang itong tinitigan ni Kara at Noah. Hanggang sa dahan-dahan itong yumuko at humagulgol ng iyak. Patawarin niyo ako. Naging gahaman ako. Nainggit ako sa mga kaibigan ko. Hindi ko matanggap na masaya kayo. Ramdam kong parang isinasantabi na nila ako. Nais ko ring maging masaya at mangyayari lang yun kapag napasa kamay ko ng kumpanya. At magagawa ko lamang ito kapag wala na sila. Pero hindi ka nagtagumpay, Mr. Manalo. Dahil kahit kailan ay hindi magiging iyo ang kumpanya. Pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanan mo. Lalong-lalo na sa paglinlang mo kay Kara noong bata pa siya. Ginamit mo ang batang si Kara para sa kasamaan mo, Mr. Manalo. Ngayon, kailangan mo itong pagbayaran.
Humagulgol na lamang sa pag-iyak ang Don nang makalabas na sina Noah at Kara sa presinto. Parang nabunutan naman ng tinik ang kanilang mga puso na makapasok sila sa kotse. Magsasalita sana si Kara nang bigla na lamang siyang niyapos ng halik ni Noah. Noah, bakit bigla kang nang hahalik ng labi dyan? Utal na tanong ni Kara. Natawa si Noah at hinalikan muli sa ikalawang pagkakataon si Kara. I love you, Kara. Hindi mo siguro matandaan pero bata ka pa lamang noon ay tinali na kita sa puso ko. Ngayong wala na tayong problema, panahon na siguro para pagbigyan naman natin ang ating mga puso. Paano ka nakasiguro na ako pa rin ang batang si Kara noon? Dahil nakikita ko pa rin ang batang si Kara na gustong-gusto ako. Natawa si Kara at hinampas ng mahina si Noah. Ang hangin mo ha? Sorry ha pero wala akong matandaan na gusto kita. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Noah at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Kara. Gagawin ko ang lahat, Kara. Gagawin ko ang lahat para maalala mo ang dating tayo. Pinaghiwalay man tayo ng tadhana, hindi naman nawala ang paningin ko sa'yo mula noon hanggang ngayon. Kaagad nagtagpo ang kanilang labi at sa oras na yon ay tila bumalik ang lahat ng alaala ni Kara habang kasama ang binatilyong si Noah. Masaya silang naghahabulan sa kanilang bahay hanggang sa mayakap siya nito. Kuya Noah, mag-aasawa ka na ba? Tanong ng batang si Kara. Soon, pag nasa tamang edad na. Bakit? Hintayin mo na lang ako, kuya. Lalaki rin naman ako tulad mo. E di tayo na lang ang mag-asawa. Kung yun ay papayag ang papa mo. Oo naman, kuya, papayag sila. Dahil itong puso ko ay para sa'yo lang. At sana akin lang din yung puso mo. Hintayin mo ako, ha? Kasabay ng pagbalik ng alaala ni Kara ay ang pagbitiw ni Noah sa kanilang labi. Isang ngiti ang sumilay sa kanilang muka at agad pinagdikit ang kanilang mga noo. I remember now, Noah. Ikaw ang kuya ko dati nakalaro at kasama ko araw-araw. Naaalala ko na rin na ikaw lang ang gusto ko maging asawa. Masaya ako dahil naalala mo na, Kara. Dumating ng oras para sa ating dalawa. Patawarin mo ko sa lahat ng pagpapahirap ko sa'yo. Pero lihim na natutuwa itong puso ko na kasama kita. Babawi ako, love. Babawi ako sa lahat ng naging kasalanan ko. Huwag mo na yung isipin, Noah. Ang importante ay masaya na tayong dalawa. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng kumpanya, Kara. Dahil gaya ni Daddy ay malaki din ang ambag ng tatay mo dito. Huwag na, Noah. Nakapagtapos ako ng tourism kaya nais ko magtrabaho muna bago kita pakasalan. Maraming taon ang nasayang sa akin kaya nais kong bumawi sa sarili ko. Maibibigay mo ba ito? Oo naman, Kara. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na babawi ako? Importante ay kasama kita. Iyon lang talaga ang importante sa akin. Niyakap na lamang ni Kara si Noah at tuluyan na nilang nilisan ng lugar. Lumipas ang ilang buwan ay nakapag-apply na ng trabaho si Kara. Hindi sa kumpanya ni Noah kundi sa isang sikat na airlines company. Pangarap ni Kara na makalipad at makapunta ng iba't ibang bansa. Nagsimula na rin siya mag-ipon ng pera para sa bubuuin nilang pamilya ni Noah. Patuloy pa rin sa panunuyo si Noah kay Kara kahit pa magkasama sila sa iisang bahay. Minsan ay nagugulat na lamang si Kara dahil nagiging pasahero niya ang nobyo saan mang bansa siya pumunta. Lumipas ang isang taon ay tuluyan nang lumuhod si Noah sa harapan ni Kara. Naiyak pa ang dalaga sa oras na yon dahil naroon ang kanyang ina na ngayon ay maayos na ang pakikitungo sa kanya. Kitang-kita niya ang pagbabago ng ina simula na makuha nila ang hustisya. Hindi na ito palaging lasing at lalong hindi na ito galit sa kanya. Nakangiti lamang ang ginang habang hawak-hawak ang cellphone habang kinukunan sila ng larawan. Yes, love, I will marry you. Masayang wika ni Kara nang tanungin siya ng nobyo tungkol sa kasal. Napatalon sa tuwa si Noah at nagpalakpakan naman ang mga tao kabilang na ang ina ni Kara. Kasabay ng masigabong palakpakan ay siya namang pagputok ng iba't ibang klase ng fireworks sa kalangitan. Napasigaw na lamang sa tuwa si Kara at nahalikan sa labi si Noah. Papa, Tito, kung nakikita niyo ho kami ni Noah, sana masaya kayo. Sa isip ni Kara na tumingala sa kalangitan. Daddy, Tito, sana masaya kayo at sana mapatawad ninyo ko. Nagalit ako kay Kara kahit hindi naman pala dapat. Ngayon ay babawi ako. Itutuloy ko ang pagmamahal na sinimulan namin noon. Sana gabayan niyo kami. Bulong ng isipan ni Noah. Makalipas ang ilang buwan ay ikinasal na rin sila at kaagad ring nagbunga ang kanilang pagmamahalan.
Biniyayaan sila ng gwapong kambal na isinunod nila sa pangalan ng kanilang namayapang mga ama.